At habang papalapit ang eleksyon, palalakasin pa ng Philippine National Police ang kampanya nila laban sa tinaguriang 3Gs at F. Yan po ang guns, goons, gold at fake news. Kung saan kasama mo sa mga ituturing na goons, ito po mga polis na nagpapagamit sa mga politiko sa panahon po ng eleksyon. Samantala, pinag-aaralan man ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig sa termino ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil hanggang sa matapos ang midterm elections. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig sa termino ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na nakatakda ng magretiro sa Pebrero 7. Ayon sa Pangulo, may argumento na hindi makakabuti kung magpapalit ng hepe ng pambansang pulisya sa gitna ng paghahanda sa eleksyon. It would not be good for stability, especially to change Chief PNP in the middle of a campaign period and then approaching an election period. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on, at the very least until after the election. Tumanggi muna si General Marbil na magkomento sa pahayag ng Pangulo. Nakatuon daw ang kanilang pansin ngayon sa paghahanda sa 2025 midterm elections. Katunayan, mas paigtingin pa nila ang kampanya laban sa 3Gs o ang guns, goons at gold para matiyak ang payapa at patas na halalan sa Mayo. Ang goons, sinama na namin yung mga pulis na magiging political. It will be part ng mga goons yan. Pati yung mga military that will be supporting yung mga election. Ayun namin yan. So, kasama sa goons yan. So, guns, kinokontrol namin yung talagang mga baril ngayon. Marami po kaming huli. Sabi ko, tuloy-tuloy yung gawin ng CIDG sa mga warrants. Ihabulin natin ng mga search warrants sa mga baril. Goons, pinapaayos ko na sa IAS. Yung mga pulis na may involved, they will not recover anymore. Babala ng general, hindi mapopromote at posible pang matanggal sa serbisyo ang mga pulis na masasangkot sa politika. May mga reports kami na ito, yung mga tao na to, they are supporting mga ibang mga candidates sa atin. Sumasama sila during the time ng iba kasi yung mga securities Iba yung mga ibang tao na hindi naman sila kabilang doon. And of course, alam mo na may mga reports kami. Alam na po ng mga mga intelligence namin kung may involved ka o hindi. Kasama rin sa pinag-aaralan ay kung paano mapipigilan ang vote buying o bilihan ng boto na pinadadaan gamit ang electronic cash transfer app. Makikipagtulungan din daw sila sa COMELEC sa pagsugpo sa pagpapakalat ng fake news ngayong eleksyon. Fake news will be. Kasi talagang paano natin makukontrol dun sa media, social media, sa internet, sa Facebook natin, kung mga false ang pinapalabas sila, destroying other, dapat meron kaming boundary. So, we need to come up with a better solution dito na we'll be proposing with COMELEC. Nagbabala rin si General Marbil sa mga pulis na maaari nilang ikatanggal sa serbisyo ang pagmumoonlighting o pagbibigay ng hindi otorisadong seguridad sa mga politiko ngayong panahon ng eleksyon. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.